Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. And now may we invite the President to kindly lead the unveiling of the project marker of the Benoni Port Lightcraft Landing Station project. The President will be assisted by the Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, Representative Julian Jesus Romualdo, Governor Xavier Jesus Romualdo, Mahilog Mayor Ray Lawrence Tan, and Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago. Ready, Mr. President, at the count of three. One. At the count of three. One, two, three. The marker reads as follows. Lightcraft Landing Station Project inaugurated by His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., 17th President of the Republic of the Philippines. To gain deeper appreciation of the project, may we invite the President together with Secretary Lopez, General Manager J. Santiago, Representative Romualdo, Governor Romualdo, and Mayor Tan for a tour of the Benoni Port Lightcraft Landing Station. While serving as a catalyst for tourism, trade, and regional development. May we invite the President and our party to please proceed to the program venue. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
We may now be seated. Good morning. We are gathered here today for the inauguration of the Benoni Port Lightcraft Landing Station. To formally begin our program, may we call on PPA General Manager J. Daniel Santiago to deliver his welcome remarks. Sa atin pong pinakamamahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa ating pong kalihim ng Kagawaran ng Transportasyon, Secretary Giovanni Lopez, Congressman J.J. Romualdo, Governor X.J. Romualdo, Mayor Lawrence Tan, Special Assistant to the President Anton Lagdameo, mga kasama sa pamahalaan at higit sa lahat, sa masisipag at mapagmalasakit na mga kababayan natin dito sa Camiguin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang makasaysayang araw po ito para sa ating lahat. Ngayong ipinagdiriwang ng PPA ang ika-52 anibersaryo nito, kung saan sabay-sabay nating papasinayaan ang Port Operations Building at Lightcraft Landing Station dito sa Port of Benoni na sagisag ng pag-unlad, oportunidad at mas maliwanag na kinabukasan para sa buong reyon ng Northern Mindanao. Ang proyekto pong ito ay higit pa sa bagong gusali o mas malawak na pantalan. Ito ay bagong daan tungo sa masiglang ekonomiya at pagpapalawig ng turismo at isang mahalagang koneksyon para sa napakarami nating kababayan at mga turista na araw-araw ay kinakailangang gumamit ng pantalan. Narito po ang ilang mahalagang pagbabago at pagpapahusay na ating naisakatuparan. Isang makabago at maayos na Port Operations Building na may kompletong pasilidad para sa epektibong pamamahala ng pantalan. Pinalawak na docking at passenger terminal facilities para sa mas maayos na daloy ng tao at sasakyang pandagat. Mas pinadaling proseso para sa mga biyahero, negosyante, turista, na inyong nakikita naman po na world-class at may pagmamalaki. Dahil dito, inaasahan nating mababawasan ang siksikan, mapapabilis ang biyahe at higit sa lahat, mas magiging ligtas at komportable ang karanasan ng ating mga kababayan at mga turista. Ang bagong pantalan na ito ay handa nang tumanggap ng mas maraming biyahero, negosyo at oportunidad pagdating ng taong 2030. Inaasahan po natin na nasa higit kumulang 800,000 na ang passenger traffic dito taon-taon. Ang epekto ng proyektong ito ay mararamdaman hindi lamang sa Camiguin, kundi sa buong Northern Mindanao. Mula sa ating mga mangingisda at magsasaka na nagdadala ng produkto sa pamilihan, sa mga negosyante at stakeholders sa turismo, hanggang sa mga estudyante at pamilyang bumabiyahe, para sa inyong lahat po ito. Ito ay infrastrukturang para sa bayan, para sa kinabukasan. Hindi po natin makakamtan ito kung wala ang matatag at may malasakit na pamumuno ng ating Pangulo. Sa ngalan ng Sambayan ng Pilipino, taus po nating pinasasalamatan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang Build Better More na programa na patuloy na naghahatid ng pagbabago sa bawat sulok ng ating bansa, lalo na sa mga lalawigan. Ang pantalan na ito ay bunga ng pagtutulungan ng pambansang pamahalaan, ng lokal na pamahalaan, ng pribadong sektor, at ng bawat kasapi na kumilos at nag-ambag para maisakatuparan ang proyektong ito. Ngayon po, ang hamon sa atin ay gamitin ito ng lubusan para sa pag-unlad ng ekonomiya, paglikha ng hanap buhay, at pagsigla ng turismo sa reyon. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang Port of Benoni, at maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you very much, General Manager J. Santiago. To provide us an overview of the project, kindly direct your attention on screen for the audiovisual presentation of the Benoni Port Lightcraft Landing Station project. Karanasan
Karanasan ko dati sa Port of Binoni, masikip, mainit kasi wala pang aircon. Napakaliit lang. Yung capacity ata yung 80 plus pa lang ata, 100 plus. Example, kapag Lanzones Festival, mga fixed season, nahirapan po kaming pumasok dyan sa terminal kasi parang nagsisikan lang po. Most of our tourists and residents going to Camiguin dumadaan sa Port of Binoni. Very, very important siya sa experience ng mga turista na pumupunta ng Camiguin, mga balikbayan, and even us ourselves Camiguin noon, no? Sa bagong mga pasilidad na meron tayo dito sa Port of Binoni, mahikayat natin lalo ang ating mga mahal na turista na pumunta dito sa Camiguin kasi meron na tayong pasilidad na magbibigay sa kanila ng comfort and convenience while staying at the Port of Binoni. Hindi ka na magsisiksikan, hindi ka na mauulanan, tapos na meron ka ng sisilungan pag once na kumuha ka ng ticket. Hindi na po talaga siya katulad nung dati. Malamig na kasi mayroong aircon, mabilis yung proseso ng pag-issue ng tickets. Malaking impact talaga yung improvements ng terminal. Malaking chance na mas lumakas pa yung turismo dito sa Camiguin. Sa katulad kong pasahero, mas marami na rin maingganyo na pumunta dito sa Camiguin. Mas lalo pa ngayon na napakaganda na ng Port of Binoni, makikita nila talagang kagandahan ng Camiguin. We are very thankful and grateful to Philippine Ports Authority and DOTR for these new projects in Camiguin, especially in Binoni Port, the building, facilities and amenities, as well as the light craft landing station. Ito pong Lightcraft Landing Station ay isang pasilidad na mas lalong magbibigay sigla ng turismo sa Camiguin. Accommodation services naman, food and beverages, yan po ang welcome center po natin or visitor center. Nagpapasalamat ako sa Philippine Port Authority sa proyekting ito na malaking impact sa aming mga turista na kung labas-pasok dito sa Camiguin. Kasi na-accommodate na kami, maganda yung facility. Salamat, maraming salamat. Maraming salamat sa Philippine Ports Authority, DOTR, at kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagpapaganda at pag-improve ng Port of Binoni. Maraming salamat po. At this point, may we call on Acting Secretary Giovanni Lopez to introduce the guest of honor and keynote speaker. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, Transportation Secretary Manuel Lopez. Please, magsiupo po tayo. Ang ating Provincial Governor Javier Jesus Romualdo, Special Assistant to the President Anton Lagdameo, the Lone District Representative of the Lone District of Camiguin, JJ Romualdo, Municipal Mayor of Minahog Lawrence Tan, and other municipal mayors who have joined us this morning. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, maayong adlaw sa inyong tanan. The whole of the rest of the Philippines ay tinatanaw talaga ang kagandahan dito sa Camiguin. Mula sa Mount Hibok-Hibok at saka yung mga volcanic landscape hanggang sa hot spring, mga white sandbar, ay talagang kitang-kita mo na bagay talaga sa turismo ang Camiguin. Kaya nagiging importante itong mga facilities na kagaya nito. Kilala kayo na mas marami pa ang inyong bulkan kaysa sa bayan dito sa Camiguin. Ay, nahanap ko lang yung statistic na yung kanina. Sabi ko, alam ko maraming bulkan dito, pero hindi ko naman akalain mas marami doon sa bayan ninyo. Dahil dyan, marami kayong naging bisita dahil nga sa mga attraction, tourist attraction na nandito.
nakikita natin na Camiguin has become a gem on the Philippine map. These days, mas marami ang turista, padagdag ng padagdag, lokal at saka galing labas, dahan-dahan nakikita nila at nababalitaan sa buong mundo kung ano ang meron dito sa Camiguin province. Well, this has brought great opportunities for the island's tourism and for your economic growth. It has also placed increasing strain on the port of Benoni. Dahil talagang sa dami, ay medyo yung mga dating facilities ninyo, kitang-kita naman na kulang na. During peak season, may problema. Hahanap ng boat ticket. Lahat ng mga traveler na naghahanap ng boat ticket, nagiging biktima sa mga unauthorized ticket processors o fixer na pinagsasamantala ng mga turista at saka mga lokal na nais na magbiyahe, na ligtas at saka maginhawa. For an island like Camiguin, the importance of a modern and efficient port cannot be overstated because this serves as a vital link that keeps people, goods, services, and therefore opportunities moving that will enable families to return home, return to their businesses, to transport their products, and for fishermen to bring their catch to the market and tourists to enjoy this destination. And that is why I directed the Department of Transportation to pursue two priorities. First, we must eliminate the bottlenecks at our transport hubs so we can welcome travelers more efficiently, more conveniently, more comfortably. We must modernize our airports and seaports nationwide so that our infrastructure can match the demand of our booming tourist industry. Today's inspection of the new Port Operations Building and the inauguration of the light craft landing station in Benoni Port reflects this commitment that we have made to improving all of our port facilities. It further strengthens Camiguin's primary transport link that connects the province to the port of Hagnay Bohol and the port of Balingoan in Misamis Oriental. These facilities will cater to domestic vessels, it will handle rolling cargoes, fuel, other essential goods that support the daily needs of the people of the province of Camiguin. Pagdating ng 2030, ang dami na ng pasahero na dadaan dito sa bagong nating infrastruktura ay ang projection aabot na sa 950,000. At kasama dyan, ang mga sasakyan ay dadami ng 155,491. Ganun yung ating mga naging projection. Kaya tayo nag-i-invest ngayon para yung infrastruktura natin ay handa naman sa nagiging demand na ito, sa magiging parami ng ating biyahero. Apart from Benoni, we also continue to develop the port of Balbago and the port of Ginsiliban, ensuring that Camiguin remains connected and accessible to all. Ladies and gentlemen, we are doing all of this so that our people can have a better passenger experience. This development means fewer delays, more reliable services for everyone that uses this facility, both our travelers and of course also those who are welcoming them to Camiguin. It will also improve port operations, and that way we help eliminate the opportunities for bad actors, mga fixer, pati smuggling mababawasan dahil yung mga maliliit na barko ay dito na lang sila maglanding, hindi na kung saan-saan pa. This light craft landing station provides a sheltered port for fishermen to
Agad yung gumanda kagad yung gumanda kagad yung gumanda kagad yung gumanda kagad yung This administration is committed to complementing these attributes with the infrastructure that you need to bring development to your province. Wherever your journey may take you, may the Port of Benoni always remain a gateway that welcomes you home, opens new opportunities, and does so for generations to come. Daghang salamat sa inyong tanan. Mabuhay ang Camiguin, mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. And now may we Thank you, Mr. President. And now may we request the President to kindly grant us a photo opportunity. First, DOTR and PPA officials and Benoni Port stakeholders, please proceed on stage. Second batch of photo ops, please stand by. Thank you. Please exit to your right. And thank you, Mr. President, for granting us a photo opportunity.